Nang salakain ni Putin ang Ukraine, layunin niyang ibalik ang dating kaluwalhatiang Soviet ng Russia. Imperyo ang nasa isip ni Putin habang sinisiguro niya ang kanyang pamana sa pamamagitan ng pagsakop muna sa Ukraine at pagkatapos ay pagtulak palalo papasok sa Europa. Talagang ibinalik ng Pangulo ng Russia ang panahon ng Soviet sa mga mamamayan. Ang masama, pinakamasasamang bahagi nito, ang dinaranas ngayon ng Russia. Mabigat ang atmosfera sa Russia dahil sa masamang nangyayari sa bansa. Tinamaan ngayon ng bagong taggutom na mala-Soviet ang Russia. Tumitindi sa buong Rusya ang hindi pagkakontento at tahasang galit. Lahat ay nakatuon kay Putin. Pinamunuan ng Pangulo ng Russia ang bansa sa isang espesyal na operasyong militar na maigit 4 na taon na at nagdala sa ekonomiya sa bingit ng pagbagsak dahil sa matinding epekto ng mga parusa. Ang publiko, na matagal nang walang boses sa ilalim ng rehimen ni Putin, ay nagsisimula na magsalita habang inilalagay sila ng kanilang leader sa krisis na kahalintulad ng pinakamasasamang araw ng Soviet Union. Isang opisyal ng Russia na hindi pinangalanan ang naglarawan ng damdamin sa loob ng Russia sa panayam ng Washington Post. Marami ang nagsasabing tama na, matagal na ang laban natin. Pakiramdam ng lahat na mas mahaba pa ito kaysa ikalawang digmaang pandigdig at dakilang makabansang digmaan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakukuhang reyon. Ang matagal ng leader ng Partido Komunista ng Russia, si Gennady Zyuganov, ay mas prangkas sa kanyang mga puna. Binatikos ni Zyuganov ang mga patakaran ni Putin at ng kanyang partido. Sabay-sabing 10 beses na naming sinabi sa inyo na hindi may iwasan ang pagbagsak ng ekonomiya. Bumagsak na sa pinakamababa ang unang quarter. Kung hindi agad kumilos, pagdating ng taglagas ay mauulit ang nangyari noong 1900 at 17 malakas niyang sinabi sa sesyon ng State Duma. Hindi pa naranasan ni Putin ang ganitong pagtutol at umpisa pa lang ito. Nagbigay ng inaasahang tugon ang presidente ng Rusya. Ayon kay Ministro ng Pag-unlad ng Ekonomiya na si Maxim Reshetnikov, dahil ubos na ang mga reserbang pinansyal ng Rusya, ang ginagawa na lang ni Putin ay labanan ang sarili niyang mamamayan. Hindi niya ititigil ang digmaan. Bagkus magsisimula pa siya ng panibagong laban sa komunikasyon sa Rusya, pinapahirap makarating ang hinaing ng tao sa kanyang mga taingang sadyang nagbibingi-bingihan. Hinahangad ni Putin ang kontrol gaya ni Stalin, pero hindi siya nagtatagumpay sa pagpapalawak ng imperyo. At habang si Putin ay palipat-lipat mula sa isang kabiguan patungo sa susunod, lalo namang lumalalim ang kawalang pag-asa sa loob ng Rusya. Ang matinding implasyon, mga problema sa supply ng pagkain sa loob ng Rusya at sa prente, isang tigang na kalakaran sa negosyo, at kawalalang pag-asa ng mga kabataan, ay mga sintomas ng bagong Russia na nilikha ni Putin. Nasa isang kakaibang alanganing kalagayan na yon ang ekonomiya ng Russia. At ito ay isang yugto na hindi matatapos sa lalong madaling panahon. Sabi ni Yanis Kluger ng German Institute for International and Security Affairs, kahit tumaas ang presyo ng langis matapos ang pagharang sa Strait of Hormuz, hindi ito makakatulong sa Russia. Kasalukuyang nasa kakaibang sitwasyon ng ekonomiya ng Russia dahil sa posibleng benepisyo ng pagsasara ng Strait of Hormuz at mataas na presyo ng mga kalakal. Kasabay nito, lalong lumala ang ekonomiya ng Russia nitong mga nakaraang buwan, ayon kay Yanis Kluger. Di kayang pagtakpan ng mataas na presyo ng langis. Ang totoong sitwasyon sa Russia, lumalabas ang problemang ekonomiya. Noong unang 2 buwan ng 2026 bumaba ng 1.8% ang ekonomiya ng Russia dahil sa mataas na interest rates at mas mahigpit na parusa, na ngayon pa lang nagsisimulang magdulot ng pinsalang matagal ang dapat na idulot. Halos suminto na ang pamumuhunan sa mga negosyo sa Russia. Lokal man o banyaga, umabot sa record na $100 at $9 bilyong na ang mga negosyo sa Russia dahil sa hindi nabayarang komersyal na bayarin noong Enero, ayon sa Federal na Serbisyo sa Estadistika ng Russia o Rosstat. At pagdating naman sa paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng Russia, hindi ito maganda. Siguradong inakala ni Putin na panalo siya ng baguhin niyang ekonomiya ng Russia sa pamamagitan ng gawing makinang pandigma ang buong bansa. At ilang taon, tama siya. Bago tumama ang parusa sa Russia, lumago ang GDP ng bansa ng higit 4% sa magkasunod na taon, 2023 at 2024. Pagkatapos, gumuho ang lahat. Noong 2025, nagtala lang ng 1% na paglago ang GDP ng Russia para sa buong taon, kung titingnan sa mas malawak na perspektibo sa nakaraang dekada o higit pa. Ipinahayag ni Robert Nigmatulin, isang ekonomista mula sa Russian Academy of Sciences, ang lahat ng ito nang sabihin niyang ang paglago ng GDP sa Russia ay umabot lamang ng average na 1.5% bawat taon mula 2015. Tumaas ng 77% ang presyo ng bilihin sa parehong panahon.
Anumang panandaliang bula na nagawa ni Putin sa pamamagitan ng pagtutok niya sa militar-industrial na complex ng Russia ay panandalian lamang. At ngayon ay muling kinakaharap ng Russia ang bumabagsak na paglago, habang ang gastusin sa panahon ng digmaan ay umaabot na sa katawa-tawang antas. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay pansamantalang nakatulong kay Putin. Itinaas ng International Monetary Fund ang pagtataya sa paglago ng GDP ng Russia para 2026 mula 0.1% sa 1.1%. Hindi yon ang balitang gusto marinig ni Putin. May target ang Russia na makalikom ng $102 bilyong sa budget para 2026 ayon sa European Union Institute for Security Studies. Maabot ang target na ito. Kailangan ng Russia na mataas pa rin ang presyo ng langis hanggang dulo ng 2026. Kailangang matapos ang giyera ng US at Iran sa kamuling babalik sa krisis ang Russia. Kahit ganon, tuloy pa rin ang gasto sa digmaan. Nung unyong Soviet, bilyon-bilyong dolyar ang nilaan para palakasin ang militar ng Russia dahil gusto nilang panatilihin ang imperyo at sakupin pa ang iba pang teritoryo. Gumastos si Putin ng $2.5 trilyong ng Russia para sa digmaan. Ngunit nakuha lang ng Russia ang bahagi ng Ukraine na halos 1/10 ng Texas matapos ang unang bugso ng pananakop noong 2022. Ayon yan sa United 24 Media na nagsasabing ang ekonomiya ng lahat ng ito ay umaabot sa nakakabiglang $70 milyong para sa bawat milya kwadrado ng Ukraine na nasakop ng Russia. $2.5 trilyong. Katawa-tawang kalaking halaga yan ng pera na ginastos ng Russia sa mga nasirang makinarya, yamang tao, gastusing militar at pagbagsak ng ekonomiya. Ang mga tao sa buong Russia, mula sa mga elite hanggang sa pinakamahirap na Ruso, ay tumitingin dito at nagtatanong ng malinaw na tanong. Bakit tayo nagsasakripisyo ng ganito kalaki para sa pananakop na wala namang nasakop? Ayon kay Mikhail Khodorkovsky, dating pinakamayamang tao sa Russia at kritiko ni Putin mula London, halos nawala na ang makabayan sigasig dulot ng digmaan ni Putin laban sa Ukraine. Sabi niya, mas mahaba ang digmaan kaysa inaasahan. At dagdag pa, hindi naman nakakatulong kung nanalo o natalo sila sa tatlong baryo. Nagsalalita si Khodorkovsky nang may tinig na, sanay, mayroon din ang maraming oligarkong Ruso na tinamaan ng husto ng mga parusa. Pero mas nakakabahala para kay Putin na hindi ang mga oligarko na kaya niyang takutin gamit ang mga bukas na bintana at mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ang problema. Ang tunay na problema ay ang mga tao ng Russia. At pagod na sila sa paulit-ulit na pagdurusa sa ilalim ng isang sistemang parang Soviet na nagdudulot ng pagbagsak ng ekonomiya, na dulot ng ganap na kabiguan ni Putin sa ekonomiya habang ang kanyang makitid na pananaw ay nagtutulak sa kanya na ipagpatuloy ang isang digmaan na wala pang nakikitang katapusan. Ang kawalang pag-asa ay nauwi sa galit na nagbabantang baguhin ang lahat para kay Putin. Bago natin talakayin ang kawalang pag-asa sa Russia, pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa subscribed, na yon ang tamang panahon para pindutin ang button. Baka natatakot masyado ang malalaking negosyante ng Russia para magsalita tulad ni Khodorkovsky. Sa mas mababang antas, ramdam ng maliit na negosyante sa Russia ang kawalang pag-asa dahil sa patuloy na pagtaas ng buwis at mga patakarang tilalayong pabagsakin sila. Isang negosyante mula Moscow ay nagsabi sa Washington Post na walang nakakaalam kung hanggang kailan ang digmaan sa Ukraine, lalo na si Putin mismo. Delikado ang sigalot sa Persian Gulf dahil nagbigay ito kay Putin ng hindi nararapat na pag-angat. Para sa karamihan ng Russia, simple lang ang problema. Walang nakakaalam kung gaano tatagal ang digmaan. At dumarami ang natatakot na baka lalo pang may kunin ng estado mula sa kanila, ayon sa negosyante. Si Tatiana, 53 taong gulang na manager ng logistics company, ay nagsabing bumalik ang masasamang alaala ng huling araw ng Soviet Union sa mga nakikita niya ngayon. Dati na kaming nabuhay sa likod ng Iron Curtain at akala namin hindi na mauulit. Pero nangyari ulit. Ngayon, may digital na Iron Curtain na raw, sabi niya. Ukol sa tugon ni Putin sa krisis sa ekonomiya ng Russia. Walang pulisiya, puro paghihigpit. Dinisenyo ang pag-atake sa komunikasyon ng Russia para pigilan ang mga tao at may-ari ng negosyo roon magsalita. Marami ang nagrareklamo. Noong Abril 28, iniulat ng Moscow Times ang epekto ng mga patakarang parang Soviet ni Putin sa maliliit na negosyo sa Russia. Dahil sa mga pagbabagong buwis na ipinatupad sa simula ng 2026-65% ng maliliit na negosyo sa Russia ay walang tubo sa unang quarter ng taon. Ayon sa ulat, ang mga ganitong negosyo ang gulugod ng lokal na ekonomiya ng Russia. Ngayon, humaharap sila sa mas mataas na buwis, interest rates, at kakulangan sa manggagawa
dahil kinukuha ni Putin ang mga talentado para sa military-industrial complex o direkta sa Ukraine. Nakakabaliw kasi, ang paghihigpit ni Putin sa maliliit na negosyo sa Russia ay hindi naman nagdudulot ng inaasahan niyang benepisyo. Noong Enero hanggang Marso, bumaba ng 16% ang buwis mula sa mga negosyo at individual na kailangang gumamit ng mga espesyal na tax code ng Russia kumpara noong 2025. At kung gusto nating pag-usapan ng kawalan ng pag-asa, iniulat ng Moscow Times na 63.5% ng mga kinatawan ng negosyo sa Russia ang umaasang lalala pa ang kalagayan ng ekonomiya ng kanilang bansa. Isa pang 25% ang nagsasabing naniniwala silang mananatili lang ito sa kasalukuyang kalagayan, na hindi naman nakakainganyo lalo na sa malungkot na sitwasyon ng Russia ngayon. Ngunit ang pera ng Russia ay nakatuon sa mga negosyong pag-aari ng Estado na tumutulong sa digmaan. Si Putin at ang kanyang mga kasamahan ay namumuhay ng maayos para sa kanilang sarili. Ang lahat ng iba pa ay dapat manahimik, magtrabaho, o masangkot sa walang katapusang digmaan. Ngayon, tutok tayo sa mga ordinaryong Ruso. Napag-usapan na natin ang taggutom ng Soviet Russia sa simula ng video. Ang magandang balita para sa mga tao ni Putin ay hindi pa umaabot sa ganung antas ng krisis ang kanilang kalagayan sa pagkain. Hindi pa naman sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin ligtas ang Rusya sa epekto ng problema sa pagkain. May palatandaan pa noong Hulyo 2021 na may masamang mangyayari. Noong panahong yon, inilatala ng UNICEF ang The State of Food Security and Nutrition in the World. 2021 na itinatampok ang dami ng taong kulang sa pagkain sa kani-kanilang bansa. Ayon sa ulat, 9 milyong Ruso ang may problema sa malnutrisyon o kakulangan sa pagkain. At 400,000 dito ay dumaranas ng matinding kakulangan sa pagkain. Pagdating sa kasalukuyan, at ngayon, ay mas marami pang palatandaan na ang mga tao sa Rusya ay hindi ganoon kaganda ang kalagayan pagdating sa pagkain. Naalala mo ba ang malawakang inflasyon? Mula 2015 tumaas ng 77% ang presyo ng bilihin sa Rusya. Hindi ligtas ang pagkain sa pagtaas ng presyo. Sa katunayan, isa ito sa mga produktong pinakamatinding naapektuhan. Ayon sa BBC noong Pebrero, tumaas ng maigit 20% ang budget sa pagkain ng maraming karaniwang Ruso mula Enero hanggang Pebrero. Apektado ang lahat ng pangunahing pagkain, mula itlog hanggang gulay. Ang presyo ng patatas ay tumaas ng 167% noong 2026 kumpara noong 2024. Tumaas ng 59% ang gatas, 55% ang dilatang beans, at 45% ang puting hiniwang tinapay. 2 taon nang tumataas ang presyo ng pagkain, tapos nadagdagan pa ng bagong value-added tax rate ng Russia na 22% mula 20%. Mas mahirap ng punuin ng kabinet at refrigerator sa Russia dahil sa mababang ani noong 2025. Noong Agosto ng nakaraang taon, nagmumukhang ito na ang pinakamasamang ani na naranasan ng Russia sa mahigit 17 taon. Noong 2014, nagbawal ang Russia ng pag-aangkat ng pagkain mula sa kanluran bilang ganti sa parusang ipinataw matapos ang illegal itong pag-aneksa sa Crimea. Hindi kasama sa parusa sa Russia ang pagkain, pero dahil sa masamang ani, kailangan nilang mag-angkat ng mas maraming pagkain kaysa kailanman. Mas mahal ang mga inaangkat na pagkain kaysa sa mga pagkaing itinatanim sa sariling bansa. Nakita mo na hindi kayang suportahan ng ekonomiya ng Russia ang malaking pag-angkat ng pagkain dahil sa sobrang gastos ni Putin sa digmaan. Maaring hindi pa nararamdaman ng mga karaniwang Ruso ang epekto ng taggutom na mayahambing sa pinakamasama nung panahon ng Soviet. Pero unti-unti na silang nagiging kapos sa pagkain. Para sa mga sundalo ni Putin sa unahan, nagiging luho na ang totoong pagkain. Ang mga taong dapat magdala ng karangalan sa Russia ay sila ring pinakamasama ang trato ni Putin. Ayon sa ulat ng Times noong Abril 25, nadiskubre ng militar na intelihensya ng Ukraine na dahil sa matinding gutom, napilitan ng mga sundalong Ruso na kainin ang bangkay ng kanilang mga namatay na kasamahan. Natuklasan ng Ukraine ang hindi bababa sa 5 ganitong kaso matapos masabat ang 12-lose ng audio transmission ng mga Ruso. May ilang sundalong Ruso na aktwal pang pinapatay ang kanilang mga kasamahan para makuha ang kanilang laman. May taggutom sa unahan at ito nagtutulak sa mga sundalong Ruso na mabaliw. Mapapaisip ka kung paano lalala ang sitwasyon sa Rusya kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at pumalpak ang ani. Nawawalan ang pag-asa sa mga mamamayang Ruso. Umapalit na ang kawalan ng pag-asa at ang mga kabataang Ruso ang pinakabigat ang dinadala. Dahil sa digmaan ni Putin, nawala ang pag-asa ng mga kabataang Ruso na makapamuhay sa labas ng pabrika o malayo sa patayan sa Ukraine. Habang nagsasara ang maliliit na negosyo,
Nauwi na lang sa pakikipaglaban o paggawa ng makina ang mga pagpipilian ng kabataang Ruso. Ang pangkalahatang damdamin ay ibinabahagi ng 19 anyos na estudyanteng si Igor na nagsabi sa Washington Post, "Sa kabuuan, ako at ang mga kakilala ko ay nakakaramdam ng lubos na kawalang pag-asa na wala na talagang magagawa tungkol dito. Gusto nilang umalis, pero karamihan walang pagkakataon. Walang nais magugnay ng kinabukasan dito dahil mahirap, magastos at madilim ang buhay." Plano ba talaga ito ni Putin? Kung ang layunin ng lider ng Rusya ay pilitin ang mas maraming kabataan na pumasok sa serbisyo militar, marahil ang pagpapabagsak ng ekonomiya ng Rusya sa kalagayang kasing sama ng naranasan noong panahon ng Soviet ay isang matalinong galaw. Hindi na kailangan ng mga kabataang ito ng Rusya na kayang magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanila. Hindi na nila iyon pag-aabalahan dahil mamamatay lang sila sa Ukraine. Isang tabi man ng pangngutya, tila talagang itinutulak ni Putin na isangkot ang pinakamaraming kabataang Ruso hanggat maaari sa makinang pandigma na nilikha niya. Noong Marso, 2022 unang buwan ng pananakop, nangako si Putin na profesional na sundalo lang ang ipapadala niya sa Ukraine. Maliligtas ang kabataan sa pagsabak sa digmaan. Malaki na ang pagbabago. Ngayon, nag-aalok ang militar ng Rusya ng malaking pera kahit kanino, basta handang sumali anuman ang edad. Ang mga conscript na dapat ay tinatapos lang ang kanilang serbisyo militar sa malayang lugar mula sa labanan ay napapadala na rin sa Ukraine. Noong Hulyo, 2025 natuklasan ng serbisyong Ruso ng BBC ang beripikadong ebidensya ng hindi bababa sa 245 sundalong Ruso na 18 taong gulang pa lamang na namatay sa pagitan ng 2023 at 2025 sa Ukraine. Malamang ay mas marami pa. At wala sa mga 18 taong gulang na iyon ang talagang nakatagdang mapunta sa Ukraine. Ang mga kabataang nakaiwas sa direktang labanan sa unahan ay pinipilit pa ring mag-ambag sa makinarya ng digmaan ni Putin sa ibang paraan. Abril 4 inilantad ng Independence na nag-aalok ang Russia ng malaking pera sa mga estudyante para maging drone engineer o operator upang palakasin ang kanilang drone force. Minamalit ng militar ng Russia ang issue bilang kalokohan lang. Walang pressure sa mga kabataang Ruso na isakripisyong gusto nilang buhay para maging drone pilot o inhinyero ayon sa Russia. Pero nakita na nating nilabag ng Russia ang mga pangako nito sa mga kabataan noon. Dahil sa tuloy-tuloy na digmaan ni Putin, laging kailangan ng mga bagong sundalo sa Ukraine. Maraming tao sa Russia ang nawawalan ng pag-asa dahil sa pagbagsak ng ekonomiya at buhay nila sa pamumuno ni Putin. Para kay Putin, mahalaga lang mapanatili ang otoritarianismo na nagpanatili sa kanya sa kapangyarihan ng mahigit 25 taon. Gayunpaman, may isang bagay na hindi inaasahan ni Putin na nagsisimula ng mangyari. Naririnig na ang mga dating walang tinig sa Rusya at tumatalikod na ang mga tao sa kanilang pinuno. Noong Abril 24, iniulat ng Pravda na ayon sa survey ng All Russian Public Opinion Research Center na pinatatakbo ng Estado, bumaba ang approval ratings ni Putin sa ikapitong sunod na linggo. Sa ngayon, ang approval rating ni Putin ay 65.6% na siyang pinakamababa mula noong 2022. Bumaba ang tiwala kay Putin sa 70%, 1% na may kabuwang pagbaba ng 7.3% at 6.5% ayon sa pagkakasunod sa loob ng 7 linggo. Maaring tingnan mo ito at tama namang makita na tila nasa panig pa rin ni Putin ang karamihan ng mga tao. Pero tandaan mo na namumuno si Putin sa isang bansa kung saan kahit kaunting pagsalungat ay maaring magpadala sa iyo sa gulag o mas malala pa. Marami ang pinatapon o pinatay dahil sa pagtutol kay Putin noon. Bawal ang pagpuna sa digmaan sa Ukraine sa Rusya. At minsan, umabot pa sa 88% ang approval rating ni Putin. Ang rating na mahigit 20% na mas mababa kaysa sa naitala noong Abril 2026 ay nagpapakita ng pangsawa ng mga taga-Rusya sa palaaway nilang leader. Lumilitaw na ang mga bitak sa matatag na imahe ni Putin bilang isang malakas na leader. Kung 35% ng taga-Rusya ang nagsasabing di sila masaya kay Putin, ilan pa kaya ang nagpapakitang masaya kahit lihim silang nahihirapan sa sitwasyong gawa ng kanilang leader? Ilang tao pa kayang naubusan ng pasensya habang patuloy na tumataas ang presyo ng pagkain at lumalala ang krisis sa ekonomiya ng Rusya? Ito ang mga tanong na umaasa si Putin na hindi kailanman masasagot. Masaya niyang isinasabuhay ang lahat ng pinakamasasamang kalabisan ng mga pinunong Sobyet. Pero alam din ni Putin na hindi siya magtatagal magpakailanman. Sa sarili niyang paraan, inamin na rin niya na tapos ng lahat kahit na sinusubukan pa rin niyang ilihis ang sisi sa kanyang mga desisyon. May nasira sa Rusya at ang kawalang pag-asa na nilihan ni Putin ay maaaring maging katapusan niya. Alamin pa tungkol sa pagbagsak ng mga sistema ni Putin sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi ka mahuli sa aming mga uploads.
At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.